Yo! What's up mga kabisdak? Welcome back ulit sa aking channel at medyo matagal din po tayong hindi nakapag-vlog. Medyo nagpahinga lang po tayo ng konti at sensya na po kayo guys, medyo nagiging busy lang po siguro sa ating schedule at trabaho. At ngayon pag-usapan naman po natin kung paano po ako nakapunta dito sa New Zealand. At kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para po ma-notify po kayo sa aking mga new videos po. Dahil pag-usapan po natin dito yung opportunity, kasama na rin po yung travel ko po dito sa New Zealand. Dahil gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano po ang beauty of nature here in New Zealand. At ngayon guys, di na po natin papatagalin. I-share ko na po sa inyo kung paano po ba ako nakarating dito sa New Zealand. So para po tayo makapunta dito sa New Zealand, kailangan lang po natin ng experience. Ito naman po, i-share ko lang po ito bali po sa aking sariling experience po kung paano po ako nakapunta. Kasi hindi naman po lahat ng mga nandito po sa New Zealand ay pare-parehas po ng naging sitwasyon at experience po sa pagpunta po dito. Kaya based lang po sa aking sariling experience po kung paano po ako nakarating dito. So para sa akin po kung bakit po ako nakarating dito sa New Zealand, ang number one stepping stone ko po is local employment. Bali, ang pinakaunang experience ko po sa trabaho, nag-work din po ako sa Pilipinas noon. Bali, isa po akong factory worker po noon. Bali, yung company po to, nagpa-fabricate po to ng mga panels po. Ibig sabihin, yung mga walls, ceilings, partition, lahat po yun ina-assemble po mula po sa Pilipinas. So ibig sabihin po, gumagawa po kami sa company na yun, gumagawa po kami ng mga panels po at in-export po doon sa Japan. So bali nagtatrabaho po ako doon ng 3 taon po bilang isang production operator. So after 3 years po, naging safety officer naman po ako. So umabot po ako doon ng 6 years po ako sa company na yun. Naisipan ko pong gamitin step forward po papuntang Japan. Bali, in demand po noon ang hiring ng Japan last 2015. So sinubukan ko pong mag-apply papuntang Japan. At ngayon isi-share ko na din po sa inyo kung paano po ako nakapuntang Japan. Hindi po din ganun kadali kahit nasabihin po natin napaka-demand po ng hiring ng carpenter noon. Pero depende po kasi ang dami din po kasing gustong pumuntang Japan nung time na yun sa pag-apply ko po. Marami naman po kasing mga hiring po sa Japan as a carpenter po. At madami din pong ma-applyan sa Pinas noon ng mga agencies na nag-hire po ng mga trabaho papuntang Japan. So sa situation ko po, ginamit ko po yung experience ko sa local employment po para po mag-apply sa Japan. Medyo sabihin nating marami pong hiring nung time na yon pero hindi din po ganoon ako kadali na select. Bali ang unang in-applyan ko po doon is carpenter po talaga. So marami po kaming sinalang nung time na yun, nasa 40 plus po ata kami na mga gustong mag-apply po. Naka-line up po kami sa interview. So medyo hindi po ganun kadali kasi first time nga pong mag-apply. At hindi pa ako pinalad nung time na yun, yung unang salang ko po sa interview. So, yung handler ko po, doon naman po ako sinalang sa kategory ng painter. Pinasa ko din po, in-applyan ko din po yung kategory bilang painter po sa Japan. Pero hindi din po ako sinwerte nung time na yun. Hindi din po ako na-select. Pero hindi po ako sumuko, hindi po ako tumigil. Hindi po ako nawalan ng pag-asa. Kasi hindi naman po ako nag-resign sa aking trabaho noon. Bali, nag-work pa rin po ako sa company na pinapasukan ko. Kaya tuloy pa din po yung pag-antay ko sa job interview para po sa Japan. So, ang pangatlong salang ko po, balik po ulit ako sa carpenter category po.
At doon po ako sinurte sa pangatlong interview ko po, na-hired po ako. Bali na-select po ako. So sobrang saya ko po nung time na yun. Kasi sa dami din po talaga ng mga naka-line up po. Nung time na yun, nasa 30 plus din po kami nun at tatlo lang po kaming na-select. So sobrang saya po talaga. Kasi hindi naman po talaga lahat ay mapipili. Hindi po lahat ay masisilik. So swertihan lang din po siguro at depende din po kasi sa experience. Kaya yun po yung naging unang hakbang ko po, yung pag-apply po sa Japan. So nung na-select po ako, yun, pinrasis ko na po lahat ng mga documents ko, yung lahat ng mga kailangan ko po. Ang nagpapahirap lang po sa akin nun, kasi yung experience ko po bilang company worker po, hindi din po nagamit yun pagdating sa may requirements po kasing kailangan na permado po ng DTI. So doon po ako nahirapan kasi yung company po namin, hindi po sila nag-issue ng DTI permit kasi isang private company po kasi yun eh. Kaya doon po ako nahirapan. Nabaliwala din po yung 6 years experience ko po. Pero yung agency na ina-applyan ko naman po, tumutulong at gumagawa naman po sila ng paraan. Bali, sinabi po sa akin na ayos lang yan. Humanap ka na lang ng ibang magbibigay sa iyo ng isang certificate na may DTI. So, ibig pong sabihin, kailangan yung company po na yun o yung kahit maliit lang po na kumpanya, basta may DTI permit po. Ibig sabihin, legal po yung paggawaan na yan. Pwede na pong gawing experience. Pero nasa sa kanila din po kung magbibigay po sila ng certificate para sa inyo. Kasi kagaya ko po, hindi naman po ako empleyado nila. So medyo mahirap po talagang humingi ng certificate para lang bigyan po. Kaya medyo magastos din po. So pasalamat din po ako sa isa kong kasama kasi may tito po siyang may sariling pagawaan po. At ito naman po ay legal at may DTI permit po. So siya po yung tumulong din po sa akin para magkaroon po ng certificate. So shout out po kay paring Kael. Na-provide ko naman po lahat ng mga documents ko. Hindi pa po agad makaalis kasi po meron pa pong requirements po. At yun po ay yung mag-aral ka po ng Japanese language. So sa amin po sa sitwasyon po namin, nag-aral pa po kami ng Japanese language po ng 4 months. Habang inaantay po namin yung visa nung time na yun, kinoconsume naman po yung time namin sa pag-aaral. So medyo mahirap po talaga ang sitwasyon pagdating po sa pag-apply sa Japan kasi hindi po ganun kabilis ang proseso. Kasi nga, napakahigpit ng requirements nila eh. Kasi gaya nga niyan, mag-aaral ka pa ng 4 months. Paano naman po yung mga kung may family ka pong susuportahan, di ba? Wala ka ng work tapos gagastos ka pa sa pag-aaral. Kasi yung sa time po namin na nagbabayad din po kami ng per month po sa school namin noon, nasa 7,000 po per month yung kinagastos ko po sa isang buwan para po sa pag-aaral nung time na. Bayad lang po yun sa school. Bukod pa po yung mga expenses mo po doon. Kung kukwentahin po, medyo malaki na rin po kasi within 4 months po yung pag-aaral doon eh. So nung nakadating na po ako sa Japan, yung contract ko po 3 years. Nung time po sa amin noon, bali yung company po namin nag-accept po sila na bumalik po kami ulit. Gagawin po kaming 5 years, bali mag-i-exit lang po kami from 3 years. So pwede po kami mag-extend ulit ng 2 years. After 2 years din po, nasa sa amin po kung mag-extend ulit kasi 5 years may bagong batas po nun eh na first 3 years tapos 2 years, tapos 2 years ulit, tapos 5 years. So nasa sayo na po kung mag-stay ka ng 10 years doon. Pwede ka din po siguro maging residente na rin po sa Japan, pero matagal at mahabang proseso din po siguro. Kaya naisip ko po talagang mag-apply sa New Zealand after ng 3 years contract ko po. Bali, ganito po ako nag-apply kung paano po ako nakapunta dito sa New Zealand. Before po ako umuwi sa Pilipinas, 1 month before po,
Nag-apply na po kagad ako through online lang po. So nag-apply po ako online application po. Marami pong mga agencies sa Pinas na nag-hire po sa New Zealand noon. Bali, before po ako umuwi, nag-apply na po talaga ako. Gumawa po ako ng aking CV po at nagsisearch po ako ng mga job opportunities online po. Kasi marami po tayong mga agencies din po sa Pinas na nag-hire po noon sa New Zealand. Tinignan at sinearch ko na lang din po sa POAA po. Kasi makikita naman po pag sinesearch sa POAA kung valid agencies po ba yung agency na yun. Bali, yun po, pinasahan ko po ng aking CV. So marami pong after few days po, marami pong mga nag-feedback po sa akin ng mga email na mula sa agency po. So ganun lang po ka-easy po at napakadali lang po talaga mag-apply. Through online lang po nun. At pag uwi ko po sa Pinas, biruin niyo po, 1 week lang po, tinawagan na po kagad ako ng agency na mag-report po kagad sa kanila kasi naka-line up na po kagad ako sa interview. So hinanda ko po ulit yung mga documents ko po kasi yung pinaka ano ko lang naman, hawak ko na din po yung certificate ko sa Japan kaya hindi po ako masyadong nahirapan. Maliban po dun sa driver license po kasi yun po yung isa sa requirements dito nun. Bali nakasalang po kagad ako sa interview at sa awa ng Panginoon medyo sinuwerte naman po kaagad. Bali after ko naman po na ipasa po lahat ng mga documents ko po, sabi po sa akin ng agency nun, mag-aantay lang daw po ako ng 2 to 3 months po. So sabi ko, hindi ko masusulit yung bakasyon ko nito kasi medyo mabilis po pala ang proseso dito. So okay lang din po at nakakatuwa naman at least kahit papaano ay may inaantay na trabaho. Kaya masasabi ko po na hindi po ganun kahirap po pumunta dito sa New Zealand basta meron ka lang pong local experience o kaya lalo na po kung kayo po ay may overseas experience po. Yun nga lang dahil sa sitwasyon po ngayon medyo wala po tayong pag-asang makapag-work po sa ngayon dito kasi gawa nga po ng pandemic. Kasi COVID pa po talaga, close border po kasi dito sa New Zealand. Pero wag po kayong mawalan ng pag-asa dahil marami naman pong pagkakataon. Kung mawala lang po sana tong COVID na to, siguro babalik sa normal. At magkakaroon na rin po ng mas maraming opportunity po dito sa New Zealand. Kaya mga kabayan, wag po kayong mawalan ng pag-asa at good luck po sa inyong lahat. Zombie Apocalypse.